ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, publiko hinimok ni Assistant Secretary Umali na magsumite sa DepEd ng matibay na ebidensya ng sinasabing dayaan sa National Achievement Test. We will never tolerate this. Of course. Please report to us and we will do what it takes to go after these people. Pag nakitang nagkasala, parusahan po sila. Senior Superintendent Conrado Capa handa sa magiging desisyon ng pamunuan ng PNP sa kanyang pag-alma. Kung ano nangyari sa serbisyo, handa na po ako. Prinsipyo ko, magtama ako, lalabang ko. Mga sinibak na mga opisyal ng National Bureau of Investigation naglabas din ng sama ng loob. Labi na isa sa manawawalang mangisda sa Cavite na recover. Anong iba pa patuloy na pinaghahanap. Ang pangkalakalan, Canada may alok na trabaho sa mga Pilipino, mga Yolanda survivors, prioridad. At sa iba yung dagat, 7 sugatan sa panibagong lindol sa Japan. Buong pansong pagsasarang boses ng balita. RMN News. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Biyernes ngayon, Marso 14. Ito ang numero 1, RMN News Nationwide. Si Buddy Oberas, live po tayo makasama sa DYHP 612 RMN Cebu, EXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, at sa DYHB 747 RMN Bacolod. Live din tayo international via Ustream. Search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong Pilipinas. Wala namang isisingaw na pandaraya kung wala pong nangyayaring kutsabahan sa loob daw ng eskwelahan. Yan ang naging pahayag ng Department of Education sa issue ng pandaraya sa NAT o National Achievement Test. Una rito, inihayag ng DepEd na iniimbestiga na ng departamento ang munidayaan natapos isiwalat na isang guro na sila mismo ang gumagawa ng kodigo para sa mga estudyanteng kumukuha nito. Kasabay niyan, pinayuhan po ng Education ASEC Donisito Umali ang publiko na magsumite sa nila na matibay na ebidensya para mapatunayan na may nangyayaring ang dayaan sa nasabing pagsusulit. Kung maaari may pagtulungan din ang publiko para masawatan ng itong problema dahil handa naman daw silang panagutin kung sino po patutunayang may sala. Talaga nakakalungkot dahil kakuntsaba kung sino man yung mga opisyalis ng paaralan. Kasi sila yung may access din eh. Bukas naman kami sa pagtanggap ng mga ulat kung may ganyan po talagang nangyari. Kung may mga kababayan tayo nakikinig po ngayon, you know, we will never tolerate this. Yes. We will never tolerate this. Of course. Please report to us and we will do what it takes to go after these people. Pag nakitang nagkasala, parusahan po sila. Sa kabila po nito, aminado ang DepEd na hindi ganoon kadaling alisin ang NAT dahil kailangan ito ng ahensya para masukat ang kaalaman ng mga estudyante at malaman ang pangailangan ng mga paaralan sa bansa. Hindi po naman katanggap-tanggap na yung ating pong ginagawa, my God, ay wala po palang kwenta dahil hindi po palang magandang basihan ito. At hindi po natin makakamta yung layunin na nabanggit ko po kanina dahil ito po pala ay puro produkto ng pandaraya. Napakakalungkot. Kasama si Education ASEC, Donisito Umali sa interview ng RMN.
Handa na si Senior Superintendent Conrado Capa kung ano man ang magiging kahinatnaan ng kanyang serbisyo. Tapos itong sibakin ni PNP Chief Director General Alan Purisima bilang hepe ng Task Force Tugis. Ang Task Force Tugis na pinamumunuan po ni Colonel Capa ang siya nga nakahuli sa high-profile fugitive na si Delphine Lee na sangkot sa 7 billion pesos pag-ibig housing scam. Ayon kay Capa, kanyang tatanggapin ang bago niyang destino at posisyon bilang Deputy Regional Director for Operations ng Provincial Regional Office 7 o sa Cebu. Pero hindi ito nangangahulugang kinututuwa niya ito. Muli rin niyang iginit na maling sabihin na promosyon ng bago niyang posisyon. Dahil kahit hindi naman daw siya mapunta doon, batid niya sa kanyang sarili na maaari siyang ma-promote. Niyag din ng opisyal na hindi siya natatakot sa planong paghabla sa kanya ng kampo ni Lee matapos nila itong damputin. Nanindigan din si Capa na hindi tsamba ang pagkaka-aresto kay Lee dahil matagal nilang pinlano ang paghuli dito, matagal niyang pinag-isipan. Ani ay pinagmamalaki din niya ang pagkakabingwit sa itinuturing na malaking isda. Sa kabila po na inabot niya ngayong pangangantsaw kay Purisima nung hindi pa ito nadadakip. So, ano nangyari sa servisyo ko, handa na po ako. Prinsipyo ko, Major, pag tama ako, ilalabang ko. Tama ako eh. Sinabi ng Supreme Court, tama ako. Sabi ng abogado ni Delphine, ihabla ako for contempt. Sabi ko, ihabla niyo ako, walang pakialam. Pinagyayabang ko, hindi ho yung tsamba yan. Talagang pinaghirapan na po yan. Si Senior Superintendent Conrado Capa sa interview ng RMN. Dating Task Force Tugis Commander, inaming mahirapang mahuli ang Big 5 Most Wanted. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Sa pinaguri ang Big 5 Most Wanted ng pambansang pulisya, si retired Major General Jovito Palparan ang pinakamahirap na masilo ng PNP Task Force Tugis. Ito ang inamin ni dating Task Force Tugis Chief Senior Superintendent Conrad Capa, habang si Delphine Lee naman ang pinakamadali sa 5 na natiklo. Hindi kasi aniyang matatawaran ang background ni Palparan sa militar, lalo na sa aspeto ng intelligence network, dahil para pahirapang madakip ito. Dagdag pa ni Capa na bilang isang dating mataas at magaling na opisyal na militar, alam at posibleng napag-aralan na ni Palparan ang ilan sa kanilang galaw, lalo't pati rin taga-Tugis ang wanted na ex-general na mga kriminal na pinaghahanap ng batas. Sa ngayon nga, pansamantalang si PNP Chief Director General Alan Purisima ang pinuno o umuupo ng iniwang pwesto ni Senior Superintendent Capa. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, mga kasama, yung pong mga sinibak na opisyal ng NBI, naglabas din po ng sama ng loob. Abangan. Sa kaugnay na balita pa rin kay Capa, walang desisyon kung parurusahan o imbestigahan si Senior Superintendent Conrad Capa. Ang alis na hepe ng Task Force Tugis, nilino po ni PIO Chief General Jodor Sindak na bagamat salungat kay PNP Chief Director General Alan Purisima naging pahayag ni Capa, wala naman daw pong kautusan kung ito ay imbestigahan. Hindi rin anya nababanggit kung kakasuhan si Capa sa pagbatikos sa nilang leader sa pambansang pulisya. Kahapon lantaran tinunigsa ni Capa ang Chief PNP at kinwestiyon ang desisyon na siya ilipat sa Cebu, samantalang malaking accomplishment naman ang pagka-aresto niya sa real estate magnate na si Delphine Lee. Samantala, hindi na sisipot sa gagawing pagdinig mamayang hapon si Lee na naharap sa kaso syndicated estafa. Ayon kay Attorney Willie Rivera, magsusumitin na lamang sila ng waiver of appearance sa isasagawang pagdinig ng Pampanga RTC Branch 42 alas 3 ng hapon sa kinakarap na kaso. Kailangan daw muna kasing resolbahin ng korte ang kanilang hirit na motion for inhibition na una na nasampa ng kanilang kampo. Sinibak na opisyal ng National Bureau of Investigation naglabas na ng sama ng loob. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Naglabas ng hinanakit ang dalawang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation makaroon silang sibakin sa pwesto. Ayon kay nasibak na NBI Deputy Director for Special Investigation Services Ruel Lasala, hindi sila maring sibakin basta-basta na lamang sa pwesto dahil hindi naman sila political appointees, bagkus ay mga career officials. Sinabi naman ng nasibak din na si Deputy Director for Intelligence Services Reynaldo Esmeralda na walang malinaw na rason kung bakit sila tinanggal sa pwesto ni Justice Secretary Laila de Lima. Hindi rin nila malinaw kung ano ang kanilang posisyon ngayon sa ahensya dahil hindi nabanggit sa nasabing department order ang kanilang bagong assignment o pwesto. Pinabulaanan din ng dalawang opisyal na may connection sila sa sinasabing pork barrel queen na si Janet Lim Napoles.
Paliwanag ni Lasala, kilala niya ang tunay ng koneksyon ni Napoles kung saan ang isa ay kalidad nila ng posisyon na kasalukuyan pa rin naninilbihan sa NBI habang isa naman ay wala na sa ahensya. Tumanggi muna mga ito na pangalanan ang dalawa opisyal ng NBI na may koneksyon umano kay Napoles at isa sa publiko na lamang sa tamang panahon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama sa ibang balita, na-recover na po ang mga labi ng isa sa nawawalang mga isda dyan sa Cavite. Sa text message ni Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard, na-recover kanina alas 10 na umaga ng Special Operations Group ang bangkay ni Vincent de la Cruz. Si de la Cruz ay isa sa mga crew ng Dan Israel na sinasakyan ng mga mangisda. Sa ngayon ay 8 mangisda pa rin ang hinahanap po ng rescue operation ng PCG. Ang mga biktima ay kabilang sa naganap na banggaan ng fishing boat at ng cargo vessel sa karagatang sakop ng Cavite kamakalawa ng gabi. Samantala, pinalawak pa ang paghanap sa kinaroroonan naman ng Malaysia Airlines Flight 370. Tapos ding mawala, 6 na araw na po lumilipas. Ayon kay White House spokesman Jay Carney, may bagong impormasyong nagtuturo na posibleng umabot pa sa Indian Ocean aeroplano at nakatakda itong suyuri ng International Search Team at magiging bahagi ang American operasyon. Sa katunayan, ayon sa US Navy 7th Fleet, dineploy ng barko nilang USS Kidd patungong Indian Ocean. Sa ngayon ay ipag-ugnay na rin ng otoridad sa ibang bansa para sa pagdadala po ng mga lagdagang tropa sa nasabing karagatan. Sa ngayon ay 43 mga barko at 40 mga aeroplano ang nagtutulungan para hanapin ang missing pa rin na aeroplano. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Akusasyong nagbigay daw ng campaign contribution si Lee sa LP. Itinanggi na ng Malacanang. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Pinasinungalingan ng Palasyo ng Malacanang ang aligasyong nakinabang ang Liberal Party kay Globe Asiatic President Delphine Lee. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, walang katotohanan ng mga lumilitaw na aligasyon ng mga kritiko ng administrasyon na campaign contributor ng Liberal Party si Lee noong 2010 elections. Dapat anyang maglabas ng ebidensya ang mga nagpaparatang na tumulong kay Pangulong Noynoy Aquino si Lee na ngayon ay nahaharap sa kasong large-scale estafa. Matatandaan na sinabi ni Coloma na naipaliwanag na ni Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali na tumatayong treasurer ng Liberal Party kay Pangulong Noynoy Aquino ang issue ng kanyang pagtawag kay PNP Director General Alan Purisima, kung saan ayon kay Coloma ay tinanggap naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang paliwanag ni Umali. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Napoles po ay pinagbabayad naman ng isang senador sa gastos sa pananatili daw sa Port Santo Domingo. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Napapili ngayon ni Senator Miriam Defensor Santiago ang umunoy pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles kung lilipat ito sa ordinaryong kulungan o magbabayad na lang sa gastos ng special na pananatili nito sa Port Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Ito ang iginit ni Santiago na dapat maging polisiya ni Pangulong Noynoy Aquino III kay Napoles dahil hindi tama na pera ng taong bayan ang gagastusin sa special na pagtrato kay Napoles kumpara sa 70,000 pangkaraniwang mga bilanggo sa bansa. Paliwanag ni Santiago kung ipapatupad sa kaso ni Napoles ang Pay for Stay program, makakatipid ang Philippine National Police ng 150,000 pesos na buwan ng gastos kay Napoles sa Port Santo Domingo na nagmula sa Kabanang Bayan. Unfair anya ito dahil sa pangkaraniwang bilanggo 1,612 pesos lamang ang ginagastos ng pamahalaan kada buwan at 20,000 lang sa isang taon. Samantalang kay Napoles, aabot ng 1.8 million pesos ang gastos sa bawat taon na ilalagi niya sa Port Santo Domingo. Di ni Santiago may batayan ang kanyang mungkahi dahil ang Pay for Stay program ay pinagtibay na ng mga korte sa ilang estado sa Amerika tulad sa Texas, California, New York, Illinois, Tennessee, Ohio at Pennsylvania. Punto pa ni Santiago, hindi rin ito may tuturing na paglabag sa due process para sa ibang mga bilanggo at equal protection dahil inaalis lang nito ang responsibilidad sa mga taxpayers na balikatin pa ang gastos para sa isang bilanggo na katulad ni Napoles. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, kongresista may pahabol pong apela para sa kaso ni Cadet Kudya. Kasama natin sa Balita Konde Batak. RMN Report.
Umapin na si Arts, Business and Science Professionals Party List Representative Baby Leon Pizarro na payagan na makagraduate si PMA Cadet First Class Aldrin Jet Cudia. Tumungo ngayon sa Baguio ang kongresista kasama si PAO Chief Attorney Persida Acosta at ang pamilya ng kadete para personal na igiit ang karapatan nitong makagraduate. Lalo na dito nag-aindi sa Kongreso si Leon Pizarro ng House Resolution number 936 kung saan pinabibilisan ang investigasyon sa kaso ni Cudia. Anya may matibay silang ebidensya na magpapatunay na ang Honor Committee na nag-dismiss kay Cudia dahil sa pagsisinungaling sa pagiging late nito ay may naunang boto na 8-1 at hindi ang ginigiit ng komite ng 9-0. Dahil tunuyang nang dinismiss sa paglabag sa Honor Code ay hindi na napasama itong si Cudia sa 223 member Siklab Diwa Class of 2014 na magtatapos ngayong linggo. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Ay alok pong trabaho ang Canada masama para sa mga Pilipino, partikular na sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Pinoy Care Visa Center Inc. President and Chief Executive Officer Rizka Ninya Mabatid, naglabas po na anunsyo ang Canadian Embassy kung saan ay 24 na kategorya ng trabaho ang inaalok sa ilalim po ng Federal Skilled Occupancy Program nila. Prioridad yung mga aplikante na natira sa mga lugar na sinilanta ni Yolanda para matulungan makabangon. Nabatid sa website ng Embahada, ang Citizenship and Immigration Canada ay gumagawa po ng special na email address o gumawa na ng special na email address at phone line para marespondihan ang mga aplikasyon. RMN News Abroad. 7 ang sugatan sa magnitude 6.3 na lindol doon sa Japan kanina madaling araw mga kasama. Ayunman, ayon sa ulat, wala po sa mga ito ang critical. Sa tala ng US Geological Society, tumaas po magnitude 6.3 o tumama. Yan lakas na yan na lindol sa layong 13 kilometers silagan ng Kunisaki-shi. Agad na pinag-ingat ng mga opisyal na mga residente sa posibleng pagguho ng lupa matapos ang pagyanig. Wala namang inilabas na tsunami warning. Wala ring ulat sa pinsala nito. Live na live. What po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Biyernes na ng tanghali, March 14. Panoorin po ating naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon mga kasama. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas dito pa rin sa tahanan. May pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN, radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita habot sa bawat Pilipino sa magsabansa. RMN News Nationwide. Alas 12:18. RMN